Ay, basta sa Sa presyo. 2 years yun, ha? Sa presyo lang na 7 pesos, malaki rin. Aabot din siya ng 1 million. Sa isang hektarya? Oo, sa isang hektarya. Kapagpala sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kamay! Yan, partner. Sa araw po na to, andito po kami sa farm ni Tatay Jose Lorenzo, ang ating Gawad Kalingag, Gawad Saka partner, national awarded twice na. Yes. At ngayon partner, nakakatuwa dahil andito tayo sa Sitio Tocalabong, Barangay Crossing Rubber, Tupi, South Cotabato. Tay, kaway-kaway tayo dyan, Tay. So yun mga totoong mga Inday, andito pa rin tayo sa Tupi, South Cotabato. Kasama natin yung 2 times national awardee natin, Gawad Saka, si Tatay Jose Lorenzo. At Tatay, kaway-kaway tayo dyan. So nakita niyo po yung mga past video namin sa kanya. Talagang nakaka-inspired. Sobrang dami niyang naturuan sa pagpa-farm, no? Sa vegetables. Ngayon po dito naman sa area na to, kasi ito yung pinaka na pundar niya sa pagpa-farm niya. Mga ilang hektarya to, Tay? Halos mag 4 hectare. 4 hectares. So, yun po yung isa sa mga nakuha niya dahil sa pagpa-farm niya. So, nagsikap si Tatay, sipag, tiyaga, at saka itong pagpupursugi niya talaga. So, ngayon po napunta si Tatay sa, after 3 years, no, binalikan namin siya, no, nagpatanim talaga siya ng papaya. So, tatanungin natin siya ngayon kung magkano ba yung gagastusin pag nagpatanim ng hektarya, ay ng papaya, at saka magkano ang possible na kikitain, no? Bakit napunta siya sa pagpapapaya? Okay lang ba, Tay? Okay lang, okay lang. Ayos. So, ayun, Tay. Yun nga, sabi mo, Tay, na pundar mo itong lupa na to dahil sa pagtatanim Tanim ng gulay. Gulay. Mm. So, after ng gulay, bakit naisipan nyo pong magtanim ng papaya? Hindi, unang-una, yung gulay, palagi kang paulit-ulit. Ito kasi siyempre, senior na ako, may edad na. Naisipan ko nagtanim ng papaya. Kasi ang papaya, isang beses ka lang magtanim, hindi ka katulad ng gulay, pagkatapos harvest, pabalik ka na naman sa uno, mamumula ka na naman. Yun. Ito, tuloy-tuloy na ito. Kunting tiis lang ito ba? Magtanim ka ng papaya habang maliit, taniman mo siya ng gulay. Intercrop. Intercrop. Pag tapos harvest ng gulay, katulad ng cauliflower o kaya cabbage, yan, mamumunga na siya, mag-umpisa na siya mag-fruits. Ibig sabihin nun, yung gasto mo sa papaya na libre. Maliit lang, ang estimate ko talagang gasto sa papaya, hindi manaabot ng 100k yung 1 hectare. So, estimate ko mga 70,000 lang, pinakamalaki na 70,000, mag-harvest ka na. Talagang maganda yung harvest mo, yung capital mo 70,000 per hectare. Aabot na yun kung swertehin kung lalo na pagtamaan mo ang presyo, aabot na rin yan ng milyon hanggang sa mawala ang papaya, hanggang matapos. So, milyon din ang kikitain? Milyon din talaga per hectare. So, yun. Hindi, sa lahat-lahat na talaga na kikita ka rin talaga ng malaki. So Tay, itong variety ng papaya natin, ano po ito? Sambuang garet. Sambuang garet. At anong meron dito sa farm nyo? Ito, tatlong klase kasing variety itong dito. Merong Red Royal. Red Royal. Merong Red Lady. Red Lady. At saka Sambuang garet. Sambuang garet. Ayun. So, sa 4 na hektarya, 4 din po ang nataniman nyo o hindi lahat? Hindi, halos nataniman lahat eh. Umaabot nga ito ng pati yung kabila nito, umaabot nga ito ng sobra 5 hectares. So, sobra 5 hectares yung pinataniman. So, yun, tandaan nyo po yan, 5 hectares. Tay, dito sa Sambuanga Red, at saka Red Royal, at saka Red Lady, magkano po ang kuha nyo sa similya? O kayo na ba ang nagpa-germinate o binili nyo na lang? Ito, meron ako. Ako na lang pa-germinate ng iba dito. Oo. F1 po ba tayo? F1 ba? F2 na ito. F2 na kasi ito. Second batch na pala. Oo. Ito, F2 ito ng Sambuanga Red. So, F2 rin ito ng Red Lady. At saka ng Red Royal. So, binigay lang kasi ito sa aking buto na ito. Ako nang nagpatubo. Ako nang nag-alaga ng punla. Hanggang sa pagtanim. Ayan. So, tandaan nyo po yan, sa isang hektarya, 70,000 lang ang gagastusin. Pero masyadong malaki yung kikitain. Tayo mga aabot siya ng sa isang hektarya, tayo aabot ng pila sa computation nyo lang. Ay basta sa presyo. Sa 2 years yun sa presyo lang na 7 pesos, malaki rin. Aabot din siya ng 1 million. Sa isang hektarya? Sa isang hektarya. Yan, basta yan, aabot yan sa kwan ha. Yung, ibig ko sabihin, hindi siya dadaanan ng El Nino, tuloy-tuloy siya. Kasi yung farm ko dun sa kabila, tuloy-tuloy, hindi siya dinaanan ng El Nino. Magandang harvest. Ultimo reject, binibili eh. Kasi nag-deliver, lahat na reject ko, binibenta ko sa sa pang-fruit cocktail, yung dried papaya. Marami kasi tayong buyer, merong taga Davao, merong taga Cagayan de Oro, na pumupunta dito sa Barangay Crossing Rubber. Dito sila namimili. Ayun. So kasi dito po sa
Tupi, South Cotabato, isa sa mga pinakamagandang lupa. So maraming fruit bearing trees dito. Ito yung fruit bowl ng South, no? So kaya sa papaya dito talaga siya variety. Ano ba ang dapat na lupa na kailangan tayo pagtaniman ng papaya kung gusto nila magtanim? Ay, kailangan talaga yung pinakamagandang lupa. Talaga dapat yung pH niya hindi siya bababa sa 6. Parang walang iniwan din kasi ito sa cauliflower sa mga gulay eh. Oo. Pag mahinang klaseng lupa, mahina din siya. Napapansin ko dito, wala siyang gap. Kaganda talaga yung, basta magandang lupa, tuloy-tuloy kasi siya. Hindi siya mag-gap. Hanggang sa matapos siya, hanggang magtanda. Yan ang napapansin ko. Kaya ang sekreto na lang dito, pag mahina, gagamit kami ng limestone, sabugan siya ng limestone, tapos chicken manure, yan lang. At saka itong pag-apply ng fertilizer, yan na lang. Ayan. So, every month. Panoorin ulit nyo sila. yung past video, yung kay partner, kasi yun dun yung step by step. Yan lang talaga ang kanya. Tapos naman yung sekreto, yung pa-spray-spray ka rin ng foliar every 15 days. Yan lang, pa-spray din ng kasama ng fungicide at insecticide. Yeah. Pwede tayo pumunta doon sa kanila tayo. Sige. So yun mga totoong mga Inday, ang gagastusin dito, mga 70,000 per hectare. So sa almost 5 hectares, tayo sa every week tayo, sa ganito karami, sa isang hektarya, ilang puno ang meron ba sa isang hektarya? Merong 2,000. Depende kasi yan sa karamihan, mga 2,000 eh. Sa per hectare. Per hectare. Ito ba ito? So sa every week, ilang kilo ang pwedeng i-harvest nun? Kasi nung nakaraan yung pinakamataas ko, 10 tons eh. Sa 5 hectares eh. Hindi, Every week, 10 Oo. tons? So yun, umabot siya ng umabot siya ng 2,000 oh. Nung nakaraan kasi, yung 5 hectares ko lahat-lahat, umabot siya ng 10 tons. Kasi kasama na yung tinatawag na reject, Oo. yung class B. oo. Kasi yung class B, binibili man din sa akin, ang bili nila sa akin nun 550 per kilo. Oo. Kaya ang harvest ko, pinakamababa talaga 10 tons nung nakaraan, nung wala pang El Nino. Ayun. Tuloy-tuloy kasi ang bunga. Oo. Sabi mo kanina tay, pinakamurang kuha sa inyo dito ng papaya, ilan? Ang pinakamababa, 5 pesos per kilo. 5 pesos. Lugi ba yun o may kita ba? May kita pa rin. Ang pinakamataas, Ang pinakamataas ngayon lang nangyari. 10. Umabot siya ng 10, yung iba nga 12 pa, hindi nga parehong buyer nga, nalilito ako kasi minsan may kumukuha ng 10, may kumukuha ng 12. Pero sa 10, okay na sa akin, basta mahusay lang magbayad. Ayun. Oo, yun Talaga, ang akin. yun ang importante kasi sa Kasi ang advantage dito sa farm ni tatay, 10 pesos, sila na ang kukuha, sila pang magbabalot. Balot na sila lahat. So tatay, kuha na lang siya, kabi na lang siya. So kung ilang kilo, pero swerte yung nagbabalot kasi merong red horse pagkatapos. Tama ba yun tayo? Merong libre merienda, merong libre Oo. inumin. Inumin. So far tayo sa pagpapapaya tayo, may chance ba na malulugi ka o talagang kita Ay, talaga? kumikita talaga. Wala pa akong makita na nagtanim na hindi kumita. Halos kaya tingnan mo, karamihan sa nagtatanim dito, makita mo yung bahay, magandang service. Sa lahat ng papaya. Kala mo, talo niya pa nga yung abroad eh. Oo. Maganda ang service. Akala mo yung sumasahod ng 200,000 a month. Oo. Ay na meron kasi akong pamangkin na nasa state ba, Oo. sa Amerika. Oo. Kumikita sila halos ng 200,000 per month. Oo. Napapansin ko kasi yung parang ganun eh. Parang talagang malaki talagang kita ba? Kaya Oo. magandang bahay. Oo. Yun lang talaga. Kailangan magaling ka, marunong ka rin sa business para aasenso ka o unlad ka. Ayan. Mm-mm. Pero dito sa papaya, 200,000 din every month. Pag 5 hectares. Hindi man natin ma-sure kasi depende yan sa presyo at saka sa harvest eh. Ngayon tayo, pag 10 pesos, kaya ba sa 5 hectares? O, maari siguro makaya, ay basta maganda yung bunga katulad nito, makaya yan ganyan. Ayun, sinasabi na ni tatay sa inyo. Oo. Talaga Totoo yun. makaya yan. Oh, yun. So, siyempre, sinasabi lang ni Tatay Jose to dahil para ma-inspire din kayo. Kasi dito sa South Cotabato, ito talaga yung pinaka source of income ng mga tao dito, yung pagpa-farm. Tama tayo, no? Lalong-lalo na dito sa Tupi. Sa Tupi. Oo, dito ang pinakamaraming prutas Yan. sa buong municipality ng South Cotabato. Ayan. So tayo sa mga buyers mo tayo, ano ang diskarte mo tayo para makakuha ka ng magandang buyer? Kasi siyempre maraming buyer eh. Ako naman kasi hindi ako nangungutang sabing ang kagandahan lang kasi basta nagtatanim ka, makapagusto ka pag wala kang utang. Oo. Lalo na sa mga ahente. Bahala namang utang ka sa bangko, wag lang sa mga ahente. Ayun. Bakit Kasi- tayo? Kasi pag sa bangko, interest lang yung binabayaran mo eh. Sa hinte? Sa ahente, ibaba niya man ang presyo. Ay. Kahit na halimbawa, 10 pesos ang kilo, Gawin niyang. gagawin niya na lang 8-7. So, 2 sa kanya. Oo. Tres Maliban sa sa dos, meron pa siya dun sa buyer niya, meron pa siya.
halos kumikita siya, pinakamababa na siguro dyan, 5 piso bawat kilo. Mas malaki pa yung kita niya kasi sa farmer, no? Yun nga. Kaya So, kailangan kung pwede, sekreto yun. mangutang na lang kayo sa bangko, wag lang sa ente. Ayan. So, tandaan nyo po yun na yun ang mga farming techniques. Tay, simula nung pagtanim nyo ng mga gulay, prutas, ano-ano na yung napundar nyo maliban doon sa lupa? Di ba? 4 hectares na nabili nyo. Sasakyan. Napaaral nyo yung mga anak nyo. Napag-graduate nyo. Meron din kayong elf na nabili. Ano-ano pa, Tay? Merong elf, merong kotse, merong ding pick-up. At saka, itong motor na ginagamit ko sa farm, kasi alam niyo naman kasi pag hindi ako maamoy ng tanim ko, hindi gagandang tanim ko, kaya ako nagtitiis lang ako sa motor paminsan-minsan nagasakay para makapunta ako sa farm, makapasok ako. Ayan, maganda. Ayan. Ayun. So, ano-ano sa tingin mo, Tay? So, yun mga totoong mga yun na magiging future nyo pag nag-engage kayo sa farming. Kasi si tatay, yun ang napundar niya, napag-aral yung mga anak, no? Hindi basta-basta yun, yung mga college, no? Nakapag-bili ng lupa, 4 hectares, yun. Nakapag-bili ng sasakyan na service, no? Kotse, tsaka pick up, oh. So, tsaka maraming savings, tama, Tay? May insurance din kayo, Tay? Meron din. Ayun, so Kasi, insured. Palagi ako nagpapadala ng gulay nung una sa Manila, kaya hindi nawawala insurance. Sabi ko, baka mamaya makaras ng aeroplano, walang matatanggap yung Ayun. naiwan ko. Tama. So, yun. So, Tay, ano pang future plans nyo dito sa farm nyo, Tay? Kasi 4 hectares medyo malawak-lawak. Tsaka nag-i-engage na dito. Meron ng gym pala sa labas. Marami na dito nga pupuntang tao. Ano pang future plans dito sa farm mo, Tay? Ako, marami nga akong plano. Gusto ko nga paggawa pa rin ng resort dito kasi itong lugar namin dito maganda, maraming natural resources. May flowing. May flowing. Maraming spring. Oh. Talagang maganda dito. Oo. Maganda ang klima. So yun yung future plans si tatay. So ibang level din yung ano kasi yun na talaga pang retirement, no? Pag meron kang spring, meron kang resort, siyempre may entrance, may bayad. So yun na yung income mo talaga. So upo-upo ka na lang, ligo-ligo ka na lang sa spring mo. So tay, balik tayo dito. So mga totoong mga Inday, ganun yung mga technique ng isang Farmer Hero, national awardee natin. So pwede nyo pong sundin si tatay at saka pwede nyo siyang may Facebook page ba kayo sa ano nyo tayo? Wala. Sa inyong ano? May mga page ba kayo? May Facebook ka ba? Ewan ko ba kasi yung dati kong... Hindi ka nag-engage sa Facebook? Yung cellphone ko kasi nung una, hindi kasi ako marunong sa touchscreen nung una, kaya pinamigay ko na lang yung cellphone ko na binigay ng Smart sa Globe. Ayan. Kaya nagtitiis na lang ako sa ganitong cellphone. Ayan. Itong keypad. Yung mga bata ko meron lahat. Meron sila lahat. So, very humble lang. So, kung pwede nyo sundin si tatay, yung gusto mag-focus sa ganun, kasi ito talaga yung mga farmer natin na traditional, pero nag-i-engage sa mga bagong technology. Tulad nito ngayon, though dati, vegetable lang, ngayon dito, fruits na. Yan, so yun ang kagandahan. So, tay, kung kakausapin mo itong papaya, tay, anong masasabi mo sa papaya ngayon? Dahil sa papaya, nagbago ang buhay nyo, ano ba? Dahil sa papaya, lumaki ang kita. Dahil sa papaya, gumaan yung buhay, ganun ba? Ano masasabi mo tayo sa papaya? Siyempre, unang-una talaga, gumaan ang buhay at saka medyo nakapahinga. Hindi katulad ng gulay nung una, talagang masyado akong hirap eh. Talagang mag-harvest ka na lang, pagod ka pa. Hindi katulad ito, para kang pensyonado na tumatanggap linggo-linggo. Talo mo pa nga yung pensyonado na nag-retired na general eh. Kasi kung isipin lang, kung honest to goodness lang talaga, mas maganda pa talaga yung kuha natin, kinikita sa kanila eh. Kaya unang-una, ito, linggo-linggo, tumatanggap tayo sila, buwan-buwan lang tumatanggap. Nakulagot. Baka maraming matamaan. Pero totoo yun, real talk yun sabi ni tatay. Every week naman kasi talaga yung harvest ni tatay dito. So, pasalamatan mo yung papaya, tay. Ayan, so pasasalamat dito sa papaya. Unang-una, nagpapasalamat ako, unang-una sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo binigyan ng maraming grasya. Tama, amen. Ito lang po ang masasabi ko at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ayan, so maraming salamat sa inyo matutunan. Mga maraming salamat din kay tatay. No, napaunlakan kami ni partner, siya nagbibideo ngayon. Panoorin nyo yung first video namin sa kanya. Tay, thankful. Welcome pa ba kami ulit dito, tay? Welcome pa, kahit anong oras, welcome. 3 years na pala kami dito nakabalik, tay, no? Oo. Sobrang tagal na. Tsaka sabi niya na maganda daw yung t-shirt namin. Sabi namin wala kaming dala-dala na lang namin, balikan na lang namin siya. So yan, mga totoong mga Inday, sana po marami kayong natutunan at na-inspired kayo sa video ni tatay, no? So from vegetables, nag-engage si tatay sa fruit-bearing trees, no? Tulad nitong papaya, ito yung midterm crops natin, isa sa mga na-feature namin ngayon at nakakatuwa dahil
inspired, malaki pala ang kita, no, pag gito yung ano mo, yung itatanim mo. Kahit 7 pesos to 10 pesos, malaki na ang kita, no. So kahit 5 pesos pa, okay lang. Oo. Tay, isa lang, ano ang diskarte mo para makahanap ka ng magandang buyer? Ayun, kailangan lang talaga, hindi ka mangutang sa mga ahente. Hindi namang utang, yun lang. Oo, unang-una kasi ang mga buyer, marami namang buyer dito pumupunta eh. Lalong-lalo na kilala ka na nila. Nung una pa kilala na ako, kaya maraming pumupunta. Kaya hindi sila makatago sa presyo. Kung tulad ngayon, ang tumatakbong presyo ngayon, umaabot ng 10 to 12 pesos per kilo dito sa farm gate. Ayan. So yan, maraming salamat mga totoong Inday. Maraming salamat sa iyo, Tay. So Okay, please don't salamat forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayong araw po talagang fulfillment din sa amin ni partner dahil nakabalik kami kay Tatay, no? Nag-engage, nag-level up yung farming ni Tatay, no? So medyo ibang level na talaga din to. So para to sa mga senior, para to sa mga magre-retire, no? Sana po marami kayong natutunan doon. So tandaan niyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero, at iba't ibang inspiration na video ang aming feature para sa inyo po. Sana po, yung mga younger generation natin, mag-engage kayo sa farming dahil po yung iba, nawawala na yung farmer natin, kaya kailangan natin mag-engage para mas marami pa tayong farmer. Dahil sa farmer, meron pong kita, sila po ang totoong hero natin. So maraming salamat po sa inyo mga totoong mga Inday, mula yan dito sa Sitio Tucalabong, Barangay Crossing Rubber, Tupi, South Cotabato. Happy farming mga totoong mga Inday. Kaway-kaway, sa sunod na video. Kita kits! Woohoo! Thank you tayo.